Pag nadapa ka, bumangon ka. Ipakita mo na hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang sinasabi nila. I-talk to Papa na. Eto na, agad-agad. Nasa linya na. Oo. Sino Si kaya siya? Len. Hello, Len. Hello po. Ayan. Good morning po. Good morning, Len. At kasama mo ngayon si Papa Johan at si Papa Ace. At Len, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts. Ay, Ay, ano tayo? Call waiting. call waiting tayo. Baka napindot lang nung tenga. Akala ko ayaw mo kaming kausap. Bababa na namin to. Charot. Napindot lang po. Napindot lang. Anyway, again, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa at maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts ng Barangay LS. Okay lang ba sa'yo? Okay po. Okay. So, Len, tungkol daw sa iyong mga anak ang problema mo, yun yung nabalitaan ko. Totoo ba? Yes po. Ano bang nangyari? Talk to Papa na. Sabi ko. Kasi po, hindi ko po kasi maano sa sarili ko kung Na? Hindi mo Kung maano sa sarili mo na ano. kung may mali po ba sa Sa? paraan ng pagpapalaki ko po sa kanila. Len, ilan ang anak mo? 5 po. 5. Lima. Ilang taon yung Okay. panganay? 15 po. 15. Yung bunso? 5 years old po. Okay. Lahat sila nag-aaral na. Yes po. Okay. As a mother, ikaw yung lagi nilang kasama. Wala kang trabaho. Kundi housewife. Opo. Okay. Mhm. Si Mister, ayos naman yung trabaho? Okay naman po. Nagpo-provide naman ng maayos. Opo. Minsan, Okay. nagigipit din naman pero kaya naman po. Kasi Mm-mm. 5 yun eh, hindi biro, 'di ba? Magpalaki ng 5 anak. Tapos lahat pa yan nag-aaral. So, ano ang mga nagiging problema ng isang ina? Nung una okay naman po. Ano naman po, natural na naman po na matigas ang ulo. Mhm. Ganon. Kaya lang this time po kasi, syempre malalaki na po eh. Paanong Malaki tigas na ng po. ulo? May mga matigas na ulo na nasasabihan eh, 'di ba? Na kapag napagsabihan mo, tinakot mo, Mm-mm. 'di ba hindi na ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Ano ang ginagawa ng mga anak mo? Yun nga po eh. Iba na po kasi ngayon ng mga bata eh na kapag napagsabihan mo, dinadamdam agad, iisipin. Parang inaapi mo na pag napagsabihan mo, feel na agad po nila, parang sama-sama na nilang anak, gano'n. Anong bigyan mo kami ng example kung ano yung ginawa nung anak mo? Example na lang po itong aking panganay. Okay. Kasi ako po kasi parang, na-immune ko po kasi yung ugali ng mga nagpalaki sa akin na talakera, Mhm. ganon. Pero nung simula po kasi nung nagkaisip na sila at lumaki na sila, hindi ko naman po na sila pinapalo, kasi syempre mga malalaki na po, dalaga na. Mm-mm. Ngayon, more on talak na lang po talaga ako. Gaano kadalas yan? Yung pagtatalak o yung May pagbubunga nga? nangyari po na halos araw-araw nagtatatalak ako kasi nga, alam niyo yung gigising kayo sa umaga, hindi nila alam kung anong gagawin nila, na halos araw-araw pa ulit-ulit mo na lang sasabihin kung anong gagawin. Mhm. Sabi ko nga po, malalaki na sila, dalaga na sila, dapat matuto na nga po sila. Mhm. Ngayon, ang nangyayari po, minsan turuan sila, si ganito, si ate. Ngayon, parang ako po bilang ina, ayokong makita nila na may favoritism ako, na meron akong inaano sa kanila na hindi ko inuutusan yung isa. Hindi ko ganito. Lahat naman po sila pantay-pantay. Lahat naman po sila pinapagalitan ko. Mhm. Ito pong panganay ko, one time, simula po nung binigyan ko po siya ng kalayaan na magbarkada, sumama sa kaklase na ganito, ganyan. Kasi dalaga na po eh. Ang inaano ko ako hindi ko po naranasan yun eh. Inaano ko po sa sarili ko na
bibigyan ko po ng kalayaan ng anak ko. So hindi ka mahigpit. Kumbaga, kapag nagpaalam siya sa'yo, nagsabi siya na may pupuntahan siyang ganito, pinapayagan mo siya, hinahayaan mo siya, may freedom siya. Basta nagpapaalam. Opo, basta po nagpapaalam. Mm-mm. Tapos ngayon, parang nung makalipas na po ang mga ilang buwan, ganan, parang iba na. Parang kahit hindi na po magpaalam, okay na eh. Bigla na lang nawawala. Malalaman na lang ho namin kung nasaan-saan na, ganyan. So, Okay lang naman po kung, Hindi na siya nagpapaalam sa'yo kapag may pinupuntahan siya, ganun ba? opo, bigla na lang po silang nawawala. Kahit po yung pangalawa ko, malalaman, Mhm. sasabihin na lang po ng ibang kapatid, ay, kasama po nung ganito, kasama po nin ganon. Mm. Di syempre, pag uwi po, galit ako. Yes. So, Kasi- magtatala ka na naman. Oo. Opo, matatalakan ko na naman. Mm. Ngayon po, nitong taon lang po, Oh, ano nangyari? hindi lang po isang beses, hindi lang po 2 beses na bigla na lang po siyang nawawala. Na pagtulog na po pala kami, lumalabas po siya. Nako po, saan kaya pupunta talaga itong mga... Baka may Madalas boyfriend ka sa ano? na. Oo. 15 anyos. Hala Kapag ka. ganito mga minsan yung gabi tas bigla nilang mawawala kung Hindi saan kasi, pupunta. As a mother kasi, syempre, mag-aalala ka ng Mm-mm. sobra-sobra. Lalo pa't babae, Mhm. aalis ng bahay. Oo. Sa dami-dami natin na mga nababalitaan, social media or sa mga balita, 'di ba? Na kung ano-ano na hindi magandang nangyayari. Nandun yung kaba, Mm-mm. lalo na bilang Bilang ina. Naku mga kapuso, saan po tayo dadalhin ng kwento ng ating bida na si Len? Anong sumunod pang nangyari? Nung nangyari po na una, sabi lang niya, nandun lang daw po siya sa tabi-tabi, nag-iisip, ganyan-ganyan daw Mhm. po. Minsan naman po, kinakausap ko naman po sila parang anak sa nanay, ganan, heart to Mhm. heart, sabi nga po. Lagi naman po nasasabihin, wala. Okay lang daw sila, ganyan. Di ngayon po, sabi ko, wag niya na pong ulitin. Kasi nga sabi ko po, sobra-sobra nga po yung pag-aalala namin ng papa niya, Mhm. papa nila. Akala ko lang po, okay na. Tapos yung pangalawang beses po, yun na naman. Bigla po siyang, sabi lang po niya ang alam ko po nung papasok. Hanggang dumating po ang hapon, hindi po pala pumasok. Nako, saan So- naman kaya pumunta? Oh. Anong ginawa? Yung una, tinext po namin siya ng tinext, chinat po namin siya ng chinat, di po siya Mm. nagre-reply. Tapos hanggang sa gumabi na po, syempre sobrang alala na po namin ng papa niya. Mm-mm. Siguro po mga 10 or 9 or 10 po ng gabi. Bigla po siyang nag-chat. Mm. Nasabi po niya, nag-sorry naman po siya na, sorry papa, mama, kasi hindi po ako nagpaalam. Uuwi po ako, sabi niya ganon. Mhm. Sabi niya, diyan ko na lang po ipapaliwanag. Sabi po niya ganon. Hinintay po namin siya, hindi po talaga ako nakatulog no ng ayos. Kasi syempre, hindi po kami sanay na may kulang sa mga Mhm. anak namin pag natutulog. Hinintay So, po talaga namin nanggaling? siya. Pa, Saan ang galing? yun nga po, kinabukasan, doon ko po, umuwi po siya ng 7 a.m. Doon Saan siya po niya pumunta? Sabi po niya, naganap daw po siya ng sideline. Sideline daw po siya. Sabi niya, sabi ko, bakit? Bakit kailangan mo maghanap ng ganon? Sabi ko, ganyan. Hindi mo kailangan na magtrabaho agad-agad. Sabi ko po. Mm-mm. Sabi ko, ang intindihin mo, mag-aral ka, makatapos ka. Sabi ko, at mas makakapagtrabaho ka pag nakatapos ka. Mhm. Sabi po niya, kasi mama, nahihirapan daw nga po kami, ganyan. Kasi minsan po kasi, pag may mga ambagan sila sa school, hindi po talaga kami nakakabigay, lalo na magsasabay-sabay po silang 5. Mhm. Kaya hindi po talaga kami
bigay ng halimbawa kung may mga ambagan sila sa school. Yun po. Tapos ano naman po, tunay naman po na na pinayagan po namin siya mag-boyfriend. Basta ang sabi nga, ang kondisyon po namin ni Papa niya is sa bahay. Yung sa bahay po siya magpapaligaw, sa bahay po siya ganun. Bakit? Yung Bakit boyfriend- yun na napag-isipan na payagan siya na mag-boyfriend? Kasi 15 pa Kasi lang nga siya. po, ano nga po the more po kasi talaga na pinagbabawalan mo, Mas lalong ginagawa. mas lalo pong ginagawa So nakita Kasi mo yon sa anak mo kasi makikita mo sa anak mo yun mararamdaman mo Naku, Opo. matigas ang ulo ng anak ko, sige nga pagbibigyan ko na lang, ganon. Yun po, ganun po na kasi baka may itago, Oo. di po namin namamalayan na ganun, may boyfriend na pala. Kasi yung pangalawa ko pong anak, ganun yung ginawa nung noon. So Mas ibig yung pangalawa tinago. mas bata nagka-boyfriend, ganon. Yes po, mas nauna pong magka-boyfriend na hindi Ah. namin namamalayan na itinago po. Pero ngayon naman po, bantay na po namin, wala Bantay naman po siya sarado. ngayong Opo. Mhm. Ngayon, parang, ang nangyayari naman po din sa pangalawa, parang iniisip na po niya siguro kasi nga, parang nadala kami sa ate niya, parang inaano niya ngayon na masyado kaming mahigpit sa kanya. Lalo na sa cellphone kasi once marami po akong nababasa sa cellphone niya boyfriend sa cellphone, ganyan. So So nababasa ang ibig nyo. sabihin, ang pinaproblema Yes, po. natin ngayon is yung panganay or yung pangalawa? Pareho po. Pareho. So nakikita mo yung mga kausap nila. Opo, nababasa ko po yung mga convo, mga Kaya doon po hindi ko po maintindihan kung saan ako lalagay, kung gihigpitan ko, kung luluwagan ko, kasi yung araw-araw ko po silang natatalakan, pero lagi ko po sinasabi sa kanila na hindi ko kayo pagagalitan, hindi ko kayo pagsasabihan kung tama ang ginagawa nyo. Sabi ko, lagi ko naman po pinapaliwanag sa kanila na pag-aaral ang unahin nyo. Pag Kasi sabi ko, nasasabihan mo, mother, ng ganon, anong sinasabi nila? Anong nilarason nila sa'yo? wala po, tahimik lang po sila. Ang hirap po nilang basahin. Hindi po sila nag-open sa akin. Hindi po sila nagsasabi kahit na yung kausapin ko po sila ng mahinahon na lalambingin na. Bakit ganon Baka na naman ano? nakasanayan. Oo. Bata pa lang siguro sila, hindi kayo ganun ka-open. Hindi madalas nag-uusap. Oo. Kasi simula pagkabata, ang bata kasi madalas na nag-open yan kapag yung mother o yung parents to son or daughter relationship na simula pa lang pagkabata na madalas na nag-uusap, ako anong nangyari, kumusta ka, anong ginawa mo, ganyan. Doon nakakapag-open yung bata. Kaso kung ang nangyari, simula pa lang, na bata pa lang, parang takot na siyang magsalita, yung parang nahihiya na lagi, hindi nyo nakakausap madalas. Doon nagsisimula na hindi mo talaga magsalita yung bata. Nung una po kasi, nung mga bata pa sila, ano po talagang magulo po yung... Paanong magulo? Relasyon namin ng papa niya. Nakikita naman po kasi nila nung mga bata po sila talagang kung mag-away kami dati ng papa niya, gano'n, ng papa nila. So na-witness Pero nila yon. Opo. So nga po, pag naghiwalay na rin po kasi kami ng papa nila nagkabalikan lang po kami. Gawa nga po nung, dahil na rin po sa kanila. Pero ngayon naman po, okay naman na po kami ng papa nila. Tsaka yun nga po, lagi ko rin naman po sinasabi sa asawa ko na, lalo na po nung una namin sama na malalaki na nga po ang mga bata. Hindi na po dapat na ganon ang mangyari na nagkadaaway namin bardagulan, ganon. Oo, at saka siguro may mga bagay sila na gustong sabihin noon sa'yo, may mga gusto silang i-open, nasanay sila na i-keep na lang yung sa sarili nila. Hanggang hanggang ngayon, dala-dala nila na kapag meron silang mga nais o gusto na sabihin sa'yo, hindi nila sasabihin.
So parang hindi Siguro naging po. open yung communication nyo. Mhm. Pero ang babata pa Opo. nung anak mo ha. Oo, minor de edad pa lahat, di ba? Oo nga po. Opo. Mhm. Like Naku, 15. Ako mga kapuso, mga kabarangay, saan tayo dadalhin ang kwento ng ating bida na si Len? Minsan pala nung kabataan ng kanyang mga anak, nakita pala na kapag nag-aaway sila at na-witness din mismo yung paghihiwalay. Ganito rin man madalas yung nagiging epekto sa mga bata no? Na kapag nakita nila na yung magulang nila madalas nag-aaway, iisipin nila, ay, diba? Parang nagbabago yung pag-iisip nila, yung kung paano sila mag-isip. Minsan nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Mahirap talaga na kapag yung bata nakikita rin sa mga magulang, na yung kanilang magulang ay nag-aaway. Minsan mapapaisip talaga yung mga anak, akala nila nung bata nila, ay tama pala yun, baka pwedeng gawin. Talagang mananatili minsan sa kanilang pag-iisip yung ganitong pangyayari At No? saka, as a parent naman, is mag-worry ka Lalong-lalo na kapag hindi mo alam kung ano yung dapat at tamang gawin. Mm-mm. 'Di ba? Ito kasi ay hindi lang problema ng ina ng tahanan. Yes. 'Di ba? Dapat kasama niya yung ama ng tahanan. So ano ba yung nagiging papel ng kanyang asawa? Mm-mm. 'Di ba? Kung walang takot sa kanya or hindi nakikinig sa kanya, Mhm. baka pwedeng dun sa tatay. Yes. 'Di ba? oo. Kung nagsasalita din ba yung tatay niya doon sa mga anak niya. Kasi hindi pwede na walang kinakatakutan o walang Yung mga sinusunod yung anak nyo sa loob ng pamamahay nyo. Mm-mm. Yun ang nakakatakot kapag gano'n na yung naging sistema at nakasanayan nyo. Kasi lalaki talaga na matigas ang ulo niyan at di kayo papakinggan. At bakit umabot sa ganun? Yun yung tanong, no? At saka pero minsan din talaga, kailangan lang din natin, kung halimbawa hindi talaga nagsasalita yung mga anak, siguro, kailangan lang talaga nila ng someone na magsasabi sa kanila, na makakausap nila. Minsan kasi, ibang tao pa yung pwede natin makausap, makatulong. Yun na nga. No? So, lumabas. Ibang tao, nagkaroon ng kaibigan. Kaso yung kaibigan na nahanap, Mm-mm. bad influence. Ow, Diba? yun yung Hindi maganda mahirap. yung ugali. Mm-mm. So, nakakuha pa doon ng hindi ay, ganyan din sa amin. Pabayaan mo Mm-mm. yung mga magulang mo, di ba? Yung mali yung advice na naibigay dun sa Mhm. anak nila. Kaya yun ang pinaka nakakatakot. Kaya Yes. dapat alam nyo din talaga kung sino ang nakakausap ng mga anak nyo. Mhm. Tsaka yung mga ganyan, pwede rin halimbawa yung mga tito-tita, no? Kausapin mo yung mga tito-tita, baka man pwede akong matulungan mo para makausap itong anak ko kasi hindi nakikinig sa akin. No? So, pwede rin, o kaya halimbawa humingi kayo ng advice sa mga, yung legal, hindi naman legal advisor, ang tawag doon, mga psychologist na pwedeng makausap nila, makapagbigay ng advice kasi minsan doon talaga nakikinig yung mga bata. Kasi kapag ang mga bata, madalas mong pinagagalitan, madalas mong sinisigawan, ayaw na niyang magsalita. Yes. Ayaw na niyang... Kasi nasanay din naman sila. After naman ito magtatalak, mamaya naman okay na ulit. Pwede ko nang gawin yung ginawa ko kasi sanay na ako na ganito Diba? Okay. So kapag ganito yung scenario, mga nangyayari sa loob ng pamamahay nyo, anong ginagawa ng asawa mo? More on ano po kasi nangyayari yung laging wala yung asawa ko na nagtatatalak ako. Di bale, pag pauwi po niya, ako lang po dun sinasabi sa kanya. Oh, pero once na nalaman niya, may ginagawa ba siya? Like, napagsasabihan ba niya yung mga anak nyo na sumunod kayo sa mama nyo? May mga ganun ba? Opo. Tapos, Kasi anong ginagawa lagi niya? naman, wala. More on ano lang din po siya salita. Kasi ayaw din po niya, alam din po kasi niya sa sarili niya na kapag nasaktan niya yung mga anak niya, sobra. Kasi di ba iba nga po manakit ang lalaki. May time ba na nasaktan na nitong asawa mo yung inyong mga anak? Palo po, nung maliliit po sila. Pero nung ngayong malalaki na po sila, hindi na po niya ginagawa yung kasi nga ang ano niya is malalaki na nga po. Malalaki Kaya na. more on salita na lang po siya. Okay. So, Len, ikaw ba as a mother, ikaw ba yung sweet na nanay? Ikaw ba yung, matalak lang talaga? May time naman po na nagbabanding kami, tawanan naman po. Paano kayo nagbabanding? Mga kwentuhan, ulitan, biruan. Ikaw ba Kailan mo yung ano? nanay na
kapag ka yung anak, ikaw ba yung nanay na mayakap sa anak? Ma-I love you sa anak? May mga ganon? Hindi po. So, papaano? Ano lang po, halimbawa, minsan lang po kapag mga, halimbawa po pag tapos na po kami kumain, syempre, sige na po namin ng upo-upo. Minsan, magkakaroon na po kami ng mga biruan, Mm-mm. mga kwentuhan. Noon, dati nga po, nagbibiruan pa kami na, nagkaka-crush na si ganito, si ate, ganyan. Ganun po. Tapos Hindi nagtatawanan hindi kayo. po kasi Oo. hindi po ako sa kanila na sweet, na, yung showy ng Oo. pagka-sweet sa kanila. Mhm. Ganun. Mas madalas yung talak mo kaysa sa pagiging sweet mo, ganon. Opo, kasi Okay. basta nakikita ko po kasi Oo. na mali yung ginagawa nila, Oo. ganun. Tapos talak agad. Opo. No. Minsan kasi, iba-iba kasi tayo ng technique sa pagiging nanay, di ba? Merong mga nanay dyan na super bungangera, pero ang kapalit nun, mamaya, sibili yan ng ganito, bibili niya yung Oo, anak niya, may doon niya pagkain. pinapakita yung pagmamahal niya. Meron namang mga Pambawi. nanay, oo, lahat yan may mga bawi. Natatalakan ka, bungangera ka, pero Oo. mamaya, yayakapin ka niyan, Yun. mag-I love you, sabihin niya sa'yo kung ano yung nangyari, ganito yung dapat na gawin. Meron din namang mga nanay na pagkatalak niyan, tatahimik lang, talak ulit mamaya. Pero ganun ba ang nangyari sa'yo? Tawag dito, Len, kumbaga pagkatalak mo ngayon, pahinga lang ng konti, tapos mamaya talak na naman. Wala nang Ganon. explain, no? Pero ikaw, Len, ba, paano ka ba pinalaki ng iyong ina? About po sa kabataan ko, Mm-mm. masasabi ko kung masama, hindi maganda. Oh, minsan kasi doon din ang gagaling talaga yung trauma. Bakit? Paano naging masama? Hindi po ako lumaki sa mama. Tsaka, wala po akong mama at papa. Lumaki po ako. Pero, lumaki po ako sa mga lola, tita, gano'n. Oh. That's why wala kang idea. Okay? Hindi mo alam kung papaano. Opo. Kasi kahit na ba po nung maging mag-asawa kami ng asawa ko, Mm-mm. wala po kaming nanay at tatay na nagturo sa amin kung paano mag-set talaga ng pagiging Ng pamilya. magulang. Mhm. Opo. So wala kang idea sa mga lola, lolo ka, lumaki, nasaan ang mga Opo. magulang mo? Nung time po kasi nung bata pa ako, separate po sila. Mm-mm. Bali yung tatay ko po, hindi po, ang sabi po ang kwento po nila sa akin, hindi daw po ako tanggap. Kasi, anak po ako ng mama ko sa iba. Pero apelyido po nung pinalakihan kong tatay yung dala ko. Mm-mm. Yung mama ko naman po, parang pinaalagaan niya po ako sa mga lola ko, tita ko. Ako po yung separated sa mga kapatid ko na lumaki. So, yung mga kapatid mo magkakasama, ikaw lang yung nakahiwalay. Opo. Ang lungkot naman. Okay. So, syempre, dahil wala yung mga magulang mo ng mga panahon na yon, nagtanong ka ba sa nanay mo? Bakit Nung ganun po yung... kasi, hindi ko po alam na gano'n, na may gano'n. Mm. Lumaki po akong hindi ko alam na may ganong setup po palang nangyari. Mm-mm. Nalaman ko na lang po yun. Mag-asawa na po, may asawa na po ako. Oh, akala mo, parang ano lang, parang ang nangyayari, Parang normal lang. Mm. Kasi Opo, doon ka sa opo. lola, kasi parang mas okay doon sa lolo at lola. Pero hindi mo alam na behind nung ganong... O, hindi, Oo. hindi ko rin po alam noon na may mga kapatid pa pala ako. Oh? So akala mo lang ay solo ang anak ka, ganon? Opo, parang gano'n. Tapos Kasi si nga mama. napalayo ka. Opo. That's sad. Mhm.
Pero naging okay naman na kayo ng mga kapatid mo, ng parents mo? Okay naman po kami. Magkakasundo naman po kami. At tanggap ka ng mga kapatid mo. Opo, opo. Okay, That's yun good. ang mabuti, Oo. no? So, ang issue lang talaga ngayon is yung Is yung mga mga anak anak. niya na mga pasaway. At nahihirapan ka na doon. Eto, Len, yung anak mo ba kapag napagsasabihan mo, sinasagot-sagot ka ba? Hindi naman po. So, tahimik lang talaga. Opo. Minsan kasi yun, Yung mas makatwiran, ganun. Nakakatakot din minsan ang nangangatwiran. katahimikan ng mga bata eh. Oo, kasi parang bulkan, bigla-bigla na lang, 'di ba? May gagawin, bigla-biglang sasabog. Nabanggit mo nangangatwiran. Paano sila mga twiran? Yung bang, pag sinabi ko po na, halimbawa po ano ba yun? Sabihin ko po doon sa kong anak parang pag may ginawa po sila na, ano ko ba i-explain yun? Sige lang. Yung kapag halimbawa pa may ginawa siya, tapos sasabihin niya, hindi naman po ako niyan Anong hindi naman po Saka ako niyan? nawala Oo. na rin po kasi yung po sa kanila. Ah. Dati po kasi nung mga bata pa sila, ng mga age 7, 8 years old, mahilig silang magpo. Ngayon wala na yung po. Oh, ang for me parang ayoko na nakakarinig na sumasagot yung nangangatwiran ng walang opo or po or opo kapag nangangatwiran ka. Kasi kawalan ng respeto 'yun. Ano ako kausap mo? Tropa mo? Halimbawa, tinanong nanay, saan ka galing? Diyan lang sa tabi-tabi. Ay, Ganun. nako. Ganun po. Diyan tayo. Sabihin, dyan lang. Gaganon lang. Diyan lang sa tabi-tabi. Sinong kasama mo? Si ano? Ganun lang. So ano tayo, tropa tayo dito? Kasi kung may po at opo, parang may respeto. Parang dyan lang Ganun po. ba sila sumagot? Like yung parang pabalang. Kung sa Tagalog kasi sabi na Opo. pabalang, ganon. Ganun po. Kaya nga po minsan sinasabi ko sa kanila, ay, ako na lang yung magpupo sa inyo. Na ganun ko po sila. Kakahiya naman po sa inyo. Tapos inaano ko nga po sa kanila na kahit doon na lang nga ako. Kasi sabi ko, parang nawawalan na nga po sila ng paggalang. Tsaka minsan yan, nakikita po namin pag napagsasabihin, sisimango. Ganun. Yung parang nagme-make face, ganun. Opo. Oh, Ay, make face. kawalang respeto yon. Oh, yun yung nawala. Yung sana kapag kasi yung mga ganyan, respeto talaga yung hindi dapat mawawala eh. Lalo na kapag dating Pero sa hindi mga mo kasi magulang. pagsunod ka wala ng respeto na yun eh. Oo. Kapag sinabihan ka ng magulang mo na wag kang umalis, Mm. 'di ba? Aalis pa rin. Bigla na lang pa rin. gabi mawawala. Kawalan ng respeto yon. Hindi pagsunod sa mga magulang. Lalong-lalo pa at alam mo na sa sarili mo na wala kang ginagawang masama kung hindi lang mapabuti sila. Kapag nagbubunga nga ka, ano yung mga madalas na sinasabi mo sa kanya? Ikaw ba ay nagmumura? Meron pong time na gano'n. Sobrang ano ko. Kasi syempre, bago naman po kasi ako bunga nga, maraming pasensya po muna yung iniipon ko. Kaya kapag yung bang tipo na talagang hindi ko na po kaya, yun, doon na po ako talagang sasabog na hanggang lahat na ho ng salita, sabi na. Alam mo, Len, alisin mo yung mga bad words, yung mga mura Namumura. na hindi maganda. Kasi yung mga tinatamaan ng mga salitang yun ay mga anak mo. Masakit yun, ha? Sa pamilya, sa akin lang sa amin kasi, hindi wala kang maririnig na mura. Kapag nagalit yung nanay ko, magsasalita yan. Naratatin din talaga kami. Pero wala yung mura. Hindi ka mumurahin. Even yung tatay ko, tsaka yung nanay ko, sobrang natutuwa din ako kasi hindi ko sila narinig na nagmurahan. Yun yung mabuti sa Yung mga mga magulang, nagbabatuhan ng mga masasakit na salita, no? I don't know yun lang yung isa sa mga ikaka-proud ko siguro kasi hindi ako lumaki sa ganong klase ng pamilya. Kasi meron akong mga naririnig, 'di ba? May pinuntahan ako somewhere, naririnig ko yung mag-asawa, nagmumurahan sila at ang sakit. Ang sakit Sa harapan rin makarinig. mismo pati ng mga anak. Yes.
Diba? Hanggang sa yung mga bata, maririnig mo na yan na nagbumura sa mga kung saan-saan. Kaya yung mga bata, ayun. Pero hindi ko kayo pinagbabawalang magmura ha. Charot. Pero wag lang. Ang ano lang, wag lang sa harap ng mga bata. Wag sa harap ng mga bata at wag niyong ibato yan sa mga tao na mga mahal nyo. Diba? Especially sa mga anak. Kasi Minsan lahat naman talaga tayo may mga time talaga na nakakapagsalita ng bad words. Hindi maiwasan. Eto yun ha. Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa ekonomiya. Charot. Na ipasok. Eto yun ha. Minsan kasi di ba, pag sobrang galit yung yung magulang, tapos namumura yung anak, bigla, ay hindi niyo po alam, kayo rin yung mismong minumura nyo. Exactly. Yung sarili nyo. Perfection yan eh. Di ba? Mumurahin mo yung mga anak. Pero sino ba yung mga magulang nila? Di ba? Kayo rin. Di ba? Parang sa parang sa pagturo, yung pagduduro ng daliri, may yung isang daliri, yung pointing finger, nakaturo sa taong dinuduro mo. Yes. Pero yung apat nun, Oo. nakaturo sa'yo. Pero nala kung gano'n katumuro pa. Ganon. Di makatumuro. Nakaturo lahat ng kamay ng daliri mo. Gano'n katumuro. Nako po mga kabarangay. Ay, pinapalight lang namin yes. pero hindi talaga maganda. Paki-avoid yung pagmumura. Hindi po natin tinotolerate yung ganitong Yes. pangyayari sa mga bata, sa mga magulang. Tahanan, Mhm. ang tahanan ay yan yung number 1 na comfort zone sana. Yes. Diba? Diyan sana nagsisimula yung pagmamahalan. Diyan nakikita at nararamdaman yung pagmamahalan ng mag-asawa at ng pamilya. Mhm. Parang bigla kong naisip, Papi. Sinasabi nila, saan ka uuwi ngayon? Sa bahay. Alam mo ang pagkakaiba ng bahay at tahanan? Yung bahay kasi, it's a physical thing na bahay. Yes. Merong pintuan, Mhm. meron niyang bintana, Aha. may bubong. Yung mismong bahay. Yes. Oo. But the tahanan is nandyan yung pamilya. Nandyan yung may pamilya. pagmamahalan. Yes. Sa mga bata po na nakikinig ngayon, respetuhin po natin, lalo na yung mga matatanda, yung mga magulang natin, no? Kasi hindi dapat sila sinasabihin ng mga kung ano-ano, no? Madalas kasi nakakalimutan na yan. Yun, no? Diba? Yung nawawala. Respeto. Sa panahon ngayon. Kasi nga, sobrang dami na din kasi ng mga batas para protektahan yung mga bata. Yes! Number one Exactly! kasi You got yan a point. So, kahit na, as a parents, hindi mo na pwedeng basta-basta paluin. Diba? So, medyo... Child abuse agad. Oo. Na-depress daw yung bata. So, nako. Kaso agad. Yes. Kaya rin even yung mga second Binigyan kasi parent, nila yung mga Kasi tayo kasi, teachers, like, nung mga lumaki, nung mga unang panahon, Mhm. 'di ba, na napapagalitan, napapalo, Mhm. pero mas nandun tayo sa pagsunod sa mga magulang natin kasi iba yung dating nun sa atin. Kaya tayo napalo, ibig sabihin mahal tayo. Yun pa yung sinasabi nun 'di ba? Kapag pinapalo ka, pinapagalitan ka ng magulang mo, ibig sabihin ikaw ay mahal nila. Ayaw ka nilang mapahamak. 'Di ba? Ngayon kapag pinalo ka, ibig sabihin na hindi ka mahal. Kapag namalo ka, kaso, 'di ba? That's the reality sa ngayon. Yun yung kasi sa mga kabataan ngayon. Akala nila porket napalo sila, sobra agad yung pagdadamdam nila, no? Yung iba naman na kapag napalo, galit na galit agad. Yes. Ako. Eto, balik natin ang ating bida na si Len. Hello, Len. Hello po. Okay. Ano pa ang mga sumunod na nangyari dito sa iyong kwento? Meron pa bang mga matitinding ginawa itong mga anak mo? Ngayon po, yung Hmm. panganay ko po kasi Ay? tanan. Nagtanan. Opo. So, I mean, 15 taon? Kulang? Opo. 15 anyos. alam nyo ba kung saan pumunta? At alam mo ba kung sino yung kasama niya? Nung umalis po siya, wala po kaming idea kung nasaan kasi contact din naman po namin yung boyfriend niya. Wala naman daw po doon. Wala din daw po siya doon sa bahay nila nung time na yun. Ngayon, nung kinabukasan po, biglang nag-chat po yung nanay ng boyfriend.
na nandun daw po sa kanila. Ilang araw na natili doon ng iyong anak? 24 hours lang po yun. Kinabukasan nalaman din po agad namin. Mhm. Ow. Anong ginawa nyo after nyong malaman ang bagay na ito? Pumunta po kami doon. Pinuntahan po namin Mhm. siya. Kinausap nyo yung parents, pati yung mga anak nyo. Opo. Opo. O ano ang naging desisyon? Ano na pag-usapan? Nung ano po yun, bago po kami pumunta doon nung gabi na hinahanap namin siya, hindi po ako tumigil ang makachat sa kanya. Mhm. Nag-reply po siya. At anong sabi sa reply? Ang reply po niya doon, sorry mama, papa, kasi sinira ko yung tiwala niyo sa akin. Mhm. Sige lang, tuloy mo lang. Tapos parang ayaw na po niya umuwi. Oh. So, sumama na siya doon sa lalaki. Opo. Ano yun? Andun po sila nung kinabukasan na pumunta kami. Oo. Anong nangyaring settlement dito? Kausap nyo yung parents din ng lalaki. Opo. Ano daw ang mangyayari? Di, tinanong po namin yung anak ko Mm. kung sasama siya sa amin o hindi. Mhm. Wala po siyang Saka talagang hindi po siya umano na sumama sa amin. So, ibig sabihin, gusto niya talagang mag-asawa. Bilang isang ina, narinig mo ito at nabasa mo yung sabi ng iyong anak. Anong nararamdaman mo bilang isang ina? Sobrang sakit po. Mhm. At sa panahon na nandiyan ka lang nakahiga sa iyong higaan, alam ko napapaisip ka, no? At iniisip mo yung mga bagay na nangyayari. At madalas sinisisi mo yung sarili mo na ikaw yung nagkulang kaya nagganito yung nangyari. Tama ba? Sige lang. Okay lang ba na masabi mo dito sa Talk to Papa yung mga madalas na naiisip mo kapag solo ka na? Hello, Len? Naisip ko po na kulang. Saan ako kulang? Na sobrang nga ho siguro yung pagbubunga nga ako. Kaya lang, yun lang po kasi yung alam kong paraan para maiano ko sa kanila na mali yung ginagawa nila. Hindi ko na rin po siguro napansin na sumusobra na rin po siguro ako. At mali yung way mo. Opo. Pero hindi ko alam kung ano. Nalilito ka na kung anong dapat mong gawin. Ilan ang anak mong babae? Lem. Apat po. Apat. Yung apat na magkakasunod, puro babae yon? Opo. Simula panganay, so bunso mo yung lalaki. Opo. So natatakot ka na dahil sa itong nangyari, baka maulit na naman. Opo. At hindi malabo kasi katulad nung kwento mo kanina, yung kasunod, Ganun yung nangyari. Nag-boyfriend agad na hindi nyo Oo. alam. nagkakaroon na ng karelasyon. Tapos ngayon, bantay sarado siya. Siyempre, mapapaisip yan na parang, bakit si ate ganito ganyan? Diba? O baka pwede kong gayahin din siguro, gagawin ko din kasi nagawa naman ni ate. O ba naman, napaghigpitan ako, ang gagawin ng iba, pag ganyan ang nangyayari, nagre-rebelde. Yun nga po yung inaano ko. Kasi sabi ko nga po sa kanila, oo,
matalak ako, mabunganga ako. Pero mga anak, sabi ko sa kanila, hindi niyo ba nakikita na kahit anong hirap, kahit anong ginagawa namin ng paraan ni Papa niyo para paranas niyo yung yung pagiging bata nila, pagiging nila. Kung sa po pinusuportahan po naman namin sila sa mga gusto nilang gawin. Basta alam namin na tama. Itong mga sumunod na mga anak mo, yung pang-3 at pang-4, ilang taon na sila? Pangatlo po ay 12 years old po. Tapos yung pang-4 po ay 10. 10. At nakakausap mo rin ba itong ng madalas o hindi rin? Nakakausap po naman po na kung sa kung pagdating naman po sa payo, pinapayuhan ko naman po sila minsan na mahinahon. Hindi ko kailangan na sumigaw. Lalo na nga po ngayon na nangyari po yun sa panganay ko. Parang Pero doon yung po ako naglalaylo. kapag nagbigay ka ba ng payo sa kanila, pinapakinggan ka ba nila? Sa palagay mo, susundin ba nila yung mga sinasabi mo? Hindi ko rin po masabi kasi nga upo lang sila ng opo. Hindi ko pa rin po masabi kung ganun po ba yung gagawin nila. Sa tingin mo ba, Yung- itong iba pong mga anak na babae, may chance ba na ganun din ang ugali o maging ugali nitong iba pong pang mga anak? Yung pangalawa ko naman po, malambing. Kumpara po sa panganay ko kasi yung panganay ko tahimik po talaga. Bali doon sa mga iba pong upang anak na babae. Yung ko naman pong pangatlo, medyo parang boyish kung gumalaw. Pero may mga nakikita rin po ako sa chat niya na may mga boys pa rin, may mga boys din po siyang na encounter. Kasi bantay, ko rin po kasi yung mga account nila. Sa tunay nga po, hindi po namin sila mabigyan ng cellphone. Kasi nga natatakot nga po ako na baka dun din, yun isa rin po yung sa maging way para... Kasi yung panganay ko, siya po yung binigyan ko ng cellphone. Kasi nga po, chat dito, chat doon nangyayari. Yung pang-4 ko naman po, wala pa naman po, laro-laro pa. Laro pa kasi bata pa. Okay. Nakakalungkot na makarinig ng ganitong senaryo. At syempre, ikaw bilang nanay, ikaw yung number 1 na nagmo-worry sa mga anak mo. 'Di ba? Meron ka pang mga babae na anak, bali 3 pa yan, at natatakot ka na maaari at pwedeng maulit na naman yung ganitong senaryo. So paano nga ba maiiwasan? Tanungin natin ang ating mga bida-bida. Ikaw ba, by the way, ikaw ba Len, meron ka bang partikular na tanong na gustong itanong sa ating mga kabarangay? Parang kung saan hindi naman siya totally tanong. Parang, yun nga po, katulad din po ng ninyo na parang, yung tanong na yun is para sa sarili ko din talaga eh. Okay. Na, Na? Ano ito? ano po ba kasi, Anong ano ba dapat talagang gawin? kailangan kong gawin Oo. para mapasunod ko sila? Na, Okay, kasi yung meron na... ginagawa po namin is para naman sa kanila, hindi naman para sa amin. Oh, sige. Nako, tanungin natin ang ating mga bida-bida Len ha, babalikan ka namin. Mga kapuso, sa mga ina na nakikinig ngayon, ano po ang maiibigay nyo na payo sa ating bida na si Len? For sure, marami sa inyo naka-experience din, nakaranas ng ganitong klase. Diba? Na parang hindi sila pinapakinggan ng mga anak nila, ginagawa naman nila yung lahat, or pwedeng ikaw ay mabunganga din na nanay, pero ano yung ginawa mo para mapalaki ng maayos yung mga anak nyo? Comment po, Barangay Alas 971 FB page. Ano ba yung mga pwede pa niyang gawin? Comment po kayo mga kapuso, Barangay Alas 971 FB page. Babasahin po namin yung mga komento. Ang sabi ng ating mga bida-bida, sabi ni Melissa,
nakakasad naman ang nangyari sa ating bida ngayon. Nasa mother naman, wala po ako sa tabi ng mga anak ko hanggang lumaki po sila. Yung tatay po nila ang gumabay sa kanila. Pero may matibay naman po kaming komunikasyon through chat and video call. Hindi din madali bilang nanay na lumaki na wala ako sa tabi nila. OFW po kasi ako. Pero hindi nawala ang sweet at love at I love youhan namin. Yun lang kasi yung way ko para kahit papaano or kahit malayo ako sa kanila, hindi malayo yung loob nila sa akin. Yun. Yun pala dapat para hindi mapalayo ang loob ng mga anak. Okay? Ito Okay. si Barag. Para sa caller natin, hayaan mo na lang na gawin ng mga anak mo yung lahat ng kanilang gagawin. Kasi yan ang makakatulong sa kanila. Ang mga kailangan mong gawin, subaybayan at gabayan ang lahat ng mga gagawin nila. At sila rin ang makakaalam kung mali ba o tama ang ginagawa nila. Ipanalangin mo na lang sa Panginoon na huwag silang mapunta sa masasamang landas. Pray ka lang ate. No? Minsan pwede rin gawin natin yun, no? Na hayaan mo na madiscover ng mga anak kung ano yung mga pwedeng mangyari. No, kasi minsan, kapag naranasan na ng anak, doon lang nila nare-realize kung tama ba o mali yung kanilang ginawa. Hayaan yung madapa. Diba? Tatayo naman yan ng kusa. Yes. At saka yun yung Pero- kailangan nila. Oo. Diba? Kapag humingi ng tulong, di tulungan. Eto, si Mikay, nakakaiyak lang isipin na ginagawa naman nating lahat. Pero sila hindi nila na-appreciate. Saka lang nila maiisip na mali na ang ginagawa nila pag may nangyari ng masama. Ito si Melissa, walang mali sa isang anak kung tama ang pagpapalaki natin. Yun din kasi ang problema sa mga magulang. Kung masyado kang matalak at malayo talaga ang loob ng anak na sa'yo. Ito, maganda tong sinabi ni Ana. May ipapayo ko sa inyo, nanay, kaibiganin mo ang mga anak mo. Lagi mo silang yayakapin, sasabihan mo sila ng I love you mga anak para yung loob nila hindi lumayo sa iyo. 3 babae rin po ang anak ko. Solo parent po ako. Pero napalaki ko po sila ng maayos sa tulong ng Diyos. Pray ka lang palagi. Si God maging sentro po ng inyong tahanan. Iba rin kasi yung yung mga magulang na madalas na nagsasabi ng I love you o anak, mahal kita, ganyan. Yes. Kaysa dun sa parang lagi na lang, may mga magulang kasi na hindi ganyan hindi madalas magsasabi ng I love you. Kumbaga naipaparamdam nila yung pagmamahal sa kanilang mga anak, pagbili ng ganito, pagluluto, o yung mga sabay-sabay lang kakain. Pero iba pa rin yung maririnig nila sa kanilang mga magulang na mahal nyo sila. Ako hindi ko narinig yan. Hindi yung nanay ko kasi hindi ma-I love you. Aha. Neto na lang. Nung medyo Mga lumaki na kami. Doon na lang. Pero ng mga bata, hindi din naman. Hindi Hindi ko din rin. naman naranasan yan. Pero yun nga, like walang murahan, ganyan. And then matalak din naman yung nanay ko. Siyempre, yung ate ko nga ito makwento lang Isang beses. Ano nangyari? So, high school days namin, yung ate ko, hindi siya umuwi ng bahay agad-agad. 'Di ba? Ang alam kasi ng mother ko, alas 4 labas na, nasa bahay na siya before 5. So, isang beses hindi siya dumating, like 7 PM na. Yung nanay ko aligaga. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Tapos, Kasi hinahanap niya yung kapatid ko. mo. Tapos, ito pa, yung kaklase ng kapatid ko, hindi din alam kung Hala, nasaan. ay saan Eh, naman di mas pumunta itong lalo. ate mo? Di mas lalong kinabahan yung nanay ko. Oo. Alam mo yung ate ko, nakakadalawang hakbang pala dun sa hagdan namin. Nasampal ng nanay ko. Hindi ko alam kasi naawa ko dun sa nanay ko. Kita ko kasi na paikot-ikot na siya, lumabas siya, nagtanong-tanong siya, bumalik siya. Tapos maya-maya kita ko, namumula na yung mata niya. Hindi ko alam kung iiyak na ba siya or what. Sabi ko, wala pa namang 4 na oras. Sabi ko, baka may pinuntahan lang. Oo. Kasi nga, ang sabi niya, bakit kasi hindi nagpapaalam? Yun sana. Yun ang sabi niya. And then mamaya, ikot na naman siya. Oo. I mean, naawa ko sa kanya kasi nga hinahanap niya. Hanggang sa ako, pati sa akin nagagalit na. Punta mo si ano. Sabi niya, punta mo si ano. Tanungin mo kung nasa ng ate mo. Makakapagsalita na siya ng hindi maganda nun. Oo. Mananagot sa akin yung ate mo na yan. Lagot sa akin yan. Di yun na nga. Yung ate ko, yung nanay ko hindi nagsalita. Yung ate ko din walang salita. Pagkaakyat 2 hakbang, sampal.
Tapos may quiet moment. Yung ate ko sabi niya, may ginawa lang naman akong assignment. Ang sabi ng nanay ko, Oh. bakit hindi Hindi ka ka nagpaalam? nagpaalam. Bakit hindi ka nagsabi? Alam mo na malilate ka ng uwi kasi parang mag-8 na nun eh. Mm-mm. So iba na yung ano niya. Kasi nga, unusual, hindi naman siya sanay na ganun. Mhm. Umuuwi. So pwede kang magsabi dun sa kapitbahay natin na malilate ka ng uwi para hindi ako nag-aalala. Yun sana, nagpapaalam. Oo, alam mo yung ate ko after nun, hindi na naulit. Mm. 'Di ba? Nagpaalam na lagi. Nagpapaalam na Yun. lagi. 'Di ba? Yun yung ano doon. Magpaalam kasi kayo, paano kayo nasasampal? Ano Yung iba naman. Eh, may mga magulang. Nawa ko sa atin, nakasasampal na. May mga magulang din naman na talaga matalak, sobra. Yes. Alam mo, gamot lang sa kanila. Bigyan mo ng pera. Uy, minsan hindi na. Kasi nga, ibang ano na din kasi. Ibang usapan na kapag yung mga anak mo na yung iniisip mo. Yun, ibang-iba na yun. Nakaka- Ito, ang sabi naman ng ating bida-bida na si Aimee. Oo. Siguro po, sa dalasan nyo na lang po ni mother na kausapin ng heart to heart ang kanyang mga anak para makapag-open sa kanya at ma-build ang tiwala sa kanya and with no judgment as a parent. Kasi po, generation ngayon na simpleng salita ng mga magulang pwedeng matrauma at depress ang mga bata. Ibang bata Exactly. ngayon, no? Mabilis yung emotion nila. Oo. Mabilis ma-trigger. Si Margie, ako Papa Johan, may anak din. Akong babae. Pero ang ginawa ko sa kanya ay kinaibigan ko. Oo, dati napapagalitan din ako. Napapagalitan ko din, napapalo ko, pero mag-high school siya, kinaibigan ko na. At hindi ko hinihigpitan at hindi ko siya hinihigpitan pero lagi ko siyang pinapangaralan at na mag-aral ng mabuti at magtapos. Tapos boyfriend siya, hindi ko pinigilan. Ang ginawa ko ay kinausap ko ang lalaki at sinabi ko na matatapos sa pag-aaral ang anak ko at nangako ang boyfriend niya na pareho silang magtatapos ng pag-aaral. Okay. Kung yun yung naging desisyon nyo, di go. Mhm. Basta dun pa rin tayo sa makikita natin. I mean, alam natin kung ano talaga yung totoong sitwasyon ng mga anak natin. Mhm. Ito, ang sabi dito ni Nathy, sabi niya, yung bida sa Talk to Papa, nakarelate ako kasi po puro babae mga anak ko. Dumating din sa point na naglilihim po sa amin yung mga anak kong babae na nagka-BF na siya. Buti po nalaman namin agad, kinausap po namin siya ng mabuti at binigyan ng mga payo na para po sa kanila, naunahin po muna nila ang pag-aaral dahil nakikita po nila na ang kabataang babae na kasing edad nila na pinili ang mag-asawa agad ay nagsisisi kasi hindi muna sila nag-aral agad. Ngayon, okay na po at focus na po siya sa pag-aaral. Saka malaki na po talaga ang factor na may kinakatakutan po ang bata. Yes. Kung hindi po takot sa ina, dapat takot sila sa tatay Sa nila. tatay. Ganun po kasi, mga anak ko, takot po sila sa tatay nila. Ito maganda yung sinabi Number dito ni one din, Betchay. okay Sige, din go. yun. Okay din yun na merong Okay. kinakatakutan Yes. ang anak nyo sa pamilya nyo. Kasi kapag wala na yung kinakatakutan, nagkakaroon niya ng sariling desisyon. Mm-mm. 'Di ba? At least kung takot siya sa'yo, or kung hindi man siya takot sa'yo, or takot siya, or mas may respeto siya dun sa tatay niya, Mhm. susunod siya. 'Di ba? Ito, maganda rin naman yung itong sinabi ng ating bida-bida na si Betchay. Sa case ko kasi, bata pa lang yung anak ko, kinakausap ko na sila. Minsan dinadaan ko sa biro, minsan masinsinang usap. Kaya lumaki sila na alam ang tama at mali. Kahit 28 na yung panganay ko, nagsasabi pa rin sa akin ng problema. Sa amin ngayon, pati na rin yung bunso kong Becky. Para sa'yo, caller, kausapin mo lang palagi ang mga anak mo, palagi mong ipaalala ang mga dapat at hindi dapat gawin. Silang kaibigan mo at magsasabi sila ng problema sa'yo. Well, para sa mga kapuso natin, mga kabarangay, ito yung masasabi ko ha. Nangyari na rin po nangyari na yung mga nangyari, pero pwede nating baguhin kung ano yung pwedeng mangyari in the future. Balik nga natin ang ating bida. Hello, Len? Hello? Ay, wala. Okay. Wala ba si Len? Sige, tinatawagan ulit natin ang ating bida. But anyway,
Kasi may for me din may malaking factor kasi baka naman mamaya nung bata siya, ganun din yung ugali niya. Ganun din yung ugali. Tanungin nga natin kung ano bang ugali meron siya nung kabataan niya. Siya ba ay sumusunod? Hindi ba siya matigas ang ulo? Ito, balik natin ang Len. ating bida. Hello, Len. Hello po. Nung ikaw ba, kabataan mo, ikaw ba ay sumusunod? Doon sa lolo't lola mo. Oo, sa Opo. mga nagpalaki sa'yo? Takot po ako sa mga nagpalaki sa akin. So, hindi Never naman never po akong sumagot sa kanila, nangatwiran. Oo. Kasi trauma din po kasi yung inabot ko yung bata pa. Oo. Feeling ko dun sa tatay. Hindi, charot na nagmana. Hindi. Ganun naman yun eh. Diba? Pero, nakakasad na nangyari ito dun sa panganay mo kasi sobrang bata. Hindi mo na ba siya mababawi? Hindi na po. Talagang doon na siya. Talagang sumama na doon sa lalaki. Kasi sobrang bata nun, Oo. 15 anyos. Dapat yun nasa mga minor de edad. Nauwi-uwi naman po dito yung Kasi, kung ganyan na yung sitwasyon, pwede sanang ginawa nyo na settlement is, okay, magkarelasyon kayo pero nandito siya sa bahay. Nag-aaral siya. Kasi kung hinayaan nyo na nandun na siya, anong hihintayin natin dito? Ang mabuntis siya. Kasi malaki yung posibilidad na mabuntis Yun itong talaga bata yung mo. mangyayari. Kasi magkasama itong magkasintahan. Yun na nga po nangyari. So, buntis na. Opo. Ayun na nga po, mga kabarangay. Nakaka-sad. For sure, nalulungkot ka. At siguro sila okay lang kasi hindi pa naman nila alam eh. Akala nila yun na yung totoong buhay. Nagkabuntisan, nagkaanak, okay na yun. Hindi nila alam yung mga hirap pa na mga susuungin nila. Diba? Pero, eto, Len, nabuntis na yung anak mo at nangyari na ito, ang maaari na lang natin gawin, itanggapin kung ano man yung nangyari. Pero sana, huwag mawawala yung bilang yung pagkaina mo dito sa anak mo. Tulungan mo siya na kung anong kailangan niya. Kasi for sure siya na magiging bagong ina. No, magiging ina na rin siya ngayon. At sana gabayan mo itong batang ito, itong anak mo. No? Kasi alam ko, hindi niya alam kung paano ang maging isang ina. Kung paano mag-alaga ng isang sanggol, kung paano ang mabuntis. No? So, gabayan mo siya. Tanggapin mo na lang kung anong nangyari at alam ko in the future magkakausap kayo at magkakapatawaran. At sana ay hindi na ito maulit sa mga susunod mo pang anak. Okay? Kasi meron ka pang 3 babae at baka mamaya is ganito din yung gawin nila lalo pa at nakita nila na si ate nga eh. Gagawin nilang example yun. Hindi pwede yun. Sana Diba? May maipaunawa mga mo sa ganon. kanila dun sa mga kasunod mong mga anak, no? Itong mga kasunod nung panganay mo. Okay? Sa ngayon kasi, buntis na itong anak mo, hindi natin alam kung sensitive ba yan yung pagdadalang tao niya. No? Mahirap na ikaw, alam ko, mahihirapan ka bilang isang ina na nakita mo, nalaman mo na yung anak mo na minor de edad ay nabuntis na. No? Ang kailangan niya ngayon ay gabay ng isang ina at hindi talak. No? Opo. Tapos na siyang magtalak. Hindi ba kasi buntis-buntis ka, ganyan-ganyan, hindi naman no, alagaan mo itong anak mo. Iparamdam mo sa kanya na may nanay siya na mag-aalaga at gagabay sa kanya. Alam mo, nakakapagod maging nanay. Yes. Kung iisipin, no, parang sobra-sobrang nakakapagod na maging nanay. 'Di ba? Ikaw na yung nag-aaruga sa kanya. Tapos hanggang sa lumaki siya, nag-aral. Tapos after nun, Mag-aasawa at Tapos mag-aanak. nanay ka pa din. Ikaw pa din yung mag-aalaga dun sa mga, for sure, 'di ba? Kasi may magkakaroon pa ng mga ibang plano sa buhay. May mga time pa na iiwanan na sa iyo yung bata, ikaw na lang Ikaw mag-alaga. mag-aalaga muna Sa'yo at na lang yung magtatrabaho muna. Ako, Diba? ganyan. Anyway, Kaya hindi po biro ang pagiging ina, mga isang kapuso. Para sa mga nakikinig ngayon, kung nag-iisip ka, kung gusto mo nang maging ina, naku, pag-isipan mo ng sobrang daming beses. 'Di ba? May mga pagkakataon dyan na iisipin mo na ikaw ay nagkakamali bilang nanay. Pero,
Sa kabila ng lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo na binibigay mo, sana'y nasusuklian niya ng pagmamahal ng mga anak mo. Sana ikay nare-respeto. Yun lang naman yung gusto natin as a parents 'Di ba? Yung irespeto tayo ng mga anak natin at mahalin tayo. Len, Ah, nakikinig itong mga anak mo. Lalo na itong panganay mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? sa panganay ko po, gusto ko pong sabihin sa kanya na kahit na nagawa niya po iyon, andito pa rin naman ako bilang nanay niya kahit na sobrang sakit. As in, hindi pa po ako okay kasi ang dami pa po namin pangarap sa kanya. Suportahan pa rin po namin siya. Anak ko naman pong pangalawa, nababasa ko po yung diary niya. Gusto ko lang pong sabihin, nakikinig po siya ngayon. Mahal na mahal po namin sila. Hindi po kami magagalit dahil hindi namin sila mahal. Kahit naman siya pag nasalita kami ng hindi maganda, masakit din sa amin. Kaya lang hindi po kasi namin alam kung paano ang gagawin para pakinggan din na kami, para sumunod sila sa amin. Kasi lahat naman po binibigay namin sa inyo. Hindi namin kayo hinihigpitan kasi takot kami na masakal kayo. Sana tapos kayo ng pag-aaral. Katulad ng paulit-ulit namin sinasabi sa inyo. Mahal na mahal namin kayo ng papa niyo. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.